start. Good evening, everyone. And for today's activity, the ethics of stage intervention, I am Mark Gabriel de Belen, together with David Vincent Manyo. So it is often heartbreaking to watch a loved one deal with the consequences of drug addiction. Losing interest in things that they once loved have been depressed, erratic behavior, theft, lying, significant health problems, and so on. Friends and family sometimes stage an intervention to help a loved one escape the grip of addiction. This is planned confrontation by the addict loved ones for the for the addict's benefit. In an intervention, each loved one's allowed to addicted family member or a friend, and it is invited to describe the harmful effects of drug addiction has had on relationship. Then there usually a request for the addict to agree to get professional help. So the hope is such a drastic measure will help addicts to see that their addiction needs to be addressed. So for today's activity, as a group, we will brainstorm and answer these following questions. So for the first question, stage intervention work when they do because they put enormous social pressure on an addict to get help. Are such measures objectively paternalistic since addicts for whom an intervention is necessarily would almost never willing agree to get professional help from addiction? So we will hear about their insights first on David. Okay, yung sagot ko naman dito, sa tingin ko, minsan kasi kailangan din natin mag-ano, mag-intervene kapag nakikita na nating parang mahirap ng ano, ah, alamin kung matino pa ba yung kasama mo, 'di ba? Kasi minsan yung pagiging addict na nila parang, ah, hindi lang sila yung napapahamak, pati yung mga kasama nila sa bahay gano'n ta's, pilitin sila na humingi ng tulong sa mga professional. 'Yun lang yung sa'kin. Sa akin, una-una, ano ba yung stage intervention? Ah, ito yung ano, 'di ba? Halimbawa, para siyang setup. Sine-setup nila yung addict para halimbawa, madala sa rehab, gano'n. Kasi yung addict kasi hindi aamin na addict siya at hindi rin magpapahuli yan. Hindi rin siya, syempre, hindi siya papayag na mapunta sa rehab, 'di ba? Syempre, mahihiya siya. So, doon na papasok yung no, stage intervention. So, sineset up ng family yung addict, kumbaga parang maano siya, maidala siya sa mga professional para makahingi ng tulong. So, necessary siya kasi hindi naman kasi papayag yung mga addict na ano na maparehab sila. So, wala silang kusa kasi nga 'di ba, yung brain nila medyo may ano siya, may damage siya kasi nga because of addiction. And yung stage intervention na yun kasi upang syempre para ma-stop na rin siya, ma-stop na rin yung addiction, para ma-cure na rin siya, para maturuan yung person na addict na magbagong buhay. Yun lang insight ko. No, so para sa akin tama naman parehong insight nyo. And to add on na lang doon, para sa akin din tama naman na yung mga family and friends is tumutulong sila para mapabuti yung addict. But in the same way, there are different types of addict naman. Merong alcohol lang, merong sex addict, and merong drug addict. And nakadepende rin pa rin yun dun sa addict kung kaya ba nilang magbago sa sarili nila or they really need some therapy. So, intervention na sinasabi natin. So, sa intervention, kailangan natin ng professional help to to help us in our therapy, 'di ba?
Kaya, para sa akin, maaaring makatulong to at pwede rin namang makasama. Kasi nga, meron namang mga addict na imbis na gumaling, mas lalo pang lumalala. So, yun na yung akin. So, for the second question, sometimes family members destroy addicted loved ones' stash of drugs or alcohol by the toilet or throwing them in the garbage. The hope that this will make more difficult use the drugs that are doing such harm. But drugs and alcohol can be incredibly expensive or dangerous to obtain. Is it morally justified to destroy a stash of drugs or alcohol as a way of helping with Yung sagot ko dito, yung kung bakit 'di ba ang tanong dito, moral ba na sirain ng family members nila yung drugs na ini-stash nila o yung mga alcohol? Ang sa'kin naman, sa tingin ko, oo lang, na goods lang na sirain nila. Kasi first of all, wala namang magandang naidudulot yung drugs na kino-consume nila. Tsaka tsaka ano, ano ba? Teka, na-blanko ako. Edit mo na nga lang. Bigyan na ako ng insight ko. Edit mo na lang 'no? Medyo Sige, mahirap edit 'to. Ano na ulitin ko. lang, insight na lang tayo dito. Bigyan ko ng insight ko, tapos bigyan na lang ulit kayo. Para sa akin, is it morally good? Para sa akin, syempre depende nga, 'di ba? Sabi nga ni Sir, depende. Kung anong perspective ka nakatingin. Kung nanghihinayang ka sa pera, mali yun. Pero kung gusto mo magbago yung tao, if it's for the good, it's morally good na itapon mo yung drugs and alcohol kasi nga nakakasama siya sa addict. And syempre, kaya nga itinatapon to ng pamilya, 'di ba? For the good ng person na gumagamit nito. Kahit sabihin natin mahal siya and medyo mahirap siya i-obtain, syempre kailangan mo siyang sunugin. O kaya, pwede mo siyang i-surrender sa police. Yun lang yung dalawang pwede mong gawin eh. Pwede mo siyang itapon or surrender mo sa police. Kung ano siya, ang question, if it's morally justified na sinira yung stash ng drugs na yon, para sa akin, oo. 'Di ba? Kasi nga, it's morally good, justified siya kasi nga, if it's for the good ng person. Yun lang. so sa akin, para sa akin tama naman yung mga sinabi nyo. Again, pero kain yan, tama. Or pwede nating itapon, isurrender. Tama naman din. Pero the thing is, pwede rin tayo mapasama kung gagawin natin yan. Lalo na kung sobrang addict na ng tao. Like, if sabihin mo sobrang drug addict na ng tao, alam mo lang, di natutulog, di na kumakain. And alam mo yung sometimes may nadidinig na sila. When you do that, sunugin ko to. May tendency na pwede ka nalang saktan or worst case scenario, pwede ka nalang patayin. So, for me, it's moral, pero same thing, danger. So, nakadepende pa rin sa tao kung paano niyang itutuwid yung pagkakamali ng isang tao. Kagaya nga sa question 1, meron tayong intervention. Pwede natin silang tulungan na lumapit sa mga professionals. Yun lang. Well, may point siya. May point siya. And yung sinabi mo na it's possible naman na Yeah, kung kasi addict. Possible siya, syempre, oo. Pero syempre, kasi hindi natin maiwasan yung mga ganong bagay. Hindi naman natin pwedeng iasalan sa tao na magbago ka na. Hindi naman porket sinabing magbago ka na, magbabago ka na, di ba? Hindi. Syempre, minsan kasi kailangan nating pilitin yung tao, kailangan nating i-force, kaya nga 'di ba yung mga pulis gumagamit sila ng dahas minsan pag talagang hindi na nila makontrol, 'di ba? So, pero
para talagang ano siya, justifiable talaga na dapat itapon na lang. Diba? And tingin ko siguro okay na 'yon for this ano, for this activity, for this brainstorming. Sige. Let us ano na lang, let us open our cams na lang para makita ulit tayo ni sir. Nandito tayo. Hello, sir. Rockstar. Hello? So, once again, I'm Vincent Rafael Manyo. And here, I'm Mark Gabriel de Belen. I'm DVD Social Lumos. and we are the group 4. And that is for our brainstorming for today. Thank you for listening and watching. Thank you. Thank you. Thank you. Abi, mga.